Magandang araw mga ka-diskarte chicks! Welcome back sa ating YouTube channel. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung kailan magle-level up sa pagkikipagdigmaan mo sa jowa o chika babes mo pagdating sa larangan ng digmaan o bakbakan. Dito ay pag-uusapan natin ang ilang techniques na po pwede mo i-apply at papaano mo nga ba ito gagawin. Kaya't wala nang paligoy-ligoy pa, tara na at simulan na natin. Shoutout nga po pala sa inyong lahat at Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa suporta at panonood ng aking mga videos. So let's start. Mga guys, narong mga parte ng babae na kapag hinawakan o hinaplas mo, ay tiyak na makukuryente siya o ma-e-el siya sa'yo. Ito yung tinatawag na erogenous zone. Ito yung mga parte ng katawan na napakasensitibo sa hawak o hipo. Kapag intimate kayo sa inyong jowa, itong mga parte na ito kapag inyong hinawakan o in-simulate ay nakakapagbigay ng relaxation. Mas dumadalo yung dugo, dami sa katawan. Mas lalo kaming nagiging ma-el. Mas nasasampa na feeling namin. O sa madaling salita ay gustong-gusto ka namin. Kaya isa-isayin natin. Narito ang mga lugar sa katawan ng madalas sensitibo o nakakaramdam ng kiliti o syara. Number 1, bibig. Ang bibig ay isa sa pinakasensitibong bahagi ng katawan. Ang halik, kagat at galaw ng dila ay nagbibigay ng kakaibang kasiyahan sa tao. Ang tamang ritmo sa paghahalikan ay maaaring magpalalim ng koneksyon sa pagitan ng magkapareha. Number 2, talampakan. Ang paa ay may maraming nerve endings. Sa pagmasahe o marahang haplos dito ay maaaring magbigay ng masarap na pakiramdam. Magugulat ka kung gaano karaming stress ang nawawala sa simpleng pagmasahe sa paa. Number 3, maselang bahagi. Ang mga maselang bahagi tulad ng kuweba, ang pinakakilalang lugar na nagbibigay ng matinding saya sa babae. Kasama rito ang clitoris, G-spot, A-spot at cervix. Sa lalaki, ang ulo ng talong, frenulum, foreskin, payag, perineum, at prostate ay sensitibo rin. Ang pag-unawa sa kagustuhan ng partner ay mahalaga upang mapalakas ang tiwala sa isa't isa. Number 4, kilikili. Ang paloob na bahagi ng iyong braso at kilikili ay napakasensitibo. Ang marahang paghaplos dito ay maaaring magdulot ng kakaibang kiliti o sarap. Ang kiliti sa kilikili ay maaaring gawin nakakatuwang paraan ng pagpapakita ng lambing. Number 5, pulso. Ang loob ng pulso ay isang maliit ngunit sensitibong bahagi. Ang paghaplos dito ay maaaring magkumpisa ng masarap na sensasyon. Ang mahinang haplos sa pulso ay tila nagbibigay ng tahimik ngunit matapang na mensahe ng pagmamahal. Number 6, inner thighs. Napakasensitibo ng loob ng hita. Ang marahang haplos dito, lalo na malapit sa maselang bahagi, ay nagbibigay ng matinding kasiyahan. Ito ay isang lugar na madalas nakakaligtaan, ngunit nagdadala ng matinding kiliti kapag nadidiinan ng maayos. Number 7, leeg. Ang likod at gilid ng leeg ay madalas hinahalikan o hinahaplos dahil sa matinding sensasyon na dulot nito. Ang banayad na halik sa leeg ay maaaring maging mabisang paraan upang magparamdam ng init ng pagmamahal. Number 8, nipple. Ang utong at balat sa paligid nito ay napakasensitibo. Ang iba ay gusto ang marahan, habang ang iba naman ay mas nasisiyahan sa mas matinding lambing.
magkakaiba ang antas ng sensitivity ng mga tao sa bahaging ito. Kaya mahalagang mag-usap ng bukas sa partner ninyo. Number 9, likod ng tuhod. Ang likod ng tuhod ay may maraming ugat na sensitibo. Maaring magbigay ito ng kiliti o saya kapag ginahaplos o nilalambing. Ang simpleng masahe dito ay maaaring gawing mas nakaka-relax ang buong katawan. Number 10, ibabang bahagi ng likod. Ang bahagi sa likod, malapit sa balakang, ay napakasensitibo sa haplos o hawak, lalo na sa malapitang ugnayan. Madalas itong nakakaligtaan, ngunit nagdadala ng malalim na sensasyon kapag nasagi ng maayos. Number 11, tenga. Mula sa dulo hanggang sa ibaba ng tenga, maraming sensitibong bahagi na nagbibigay ng kakaibang sarap kapag hinahalikan o dinadampi. Ang bahinang bulong sa tenga ay nakakakiliti, ngunit romantiko, lalo na sa tahimik na sandali. Number 12, anit. Ang ulo ay maraming nerve endings. Ang marahang masahe o bahagyang paghila ng buhok ay nagdadala ng kiliti sa buong katawan. Ang scalp massage ay hindi lamang nakaka-relax, kundi nagdadala rin ng malalim na kondisyon. Number 13, ang kamay. Maraming nerve endings sa kamay, lalo na sa palad at dulo ng mga daliri. Ang paghalik o paghaplos dito ay nagbibigay ng kiliti. Ang paghawak ng kamay ay simple, ngunit makapangyarihan sa pagpapakita ng pagmamahal. Number 15, pusod at ibabang bahagi ng tiyan. Ang pusod at ibabang bahagi ng tiyan ay malapit sa maselang bahagi ng katawan, kaya sensitibo ang lugar na ito. Sa haplos o kiliti, ang mahinang haplos dito ay maaaring magbigay ng nakakakiliting sensasyon na nagpapataas ng kiliti. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button. Now na. As in now na. So, paano i-explore ang mga erogenous zone? Kung gusto mong gamitin ang mga erogenous zone para mas mapainit ang inyong moments, narito ang ilang simpleng tips. Number 1, mag-usap kayo ng partner mo. Bagamat lahat ng tao ay may erogenous zone, iba-iba ang level ng kasiyahang nararamdaman sa bawat isa. Lalo na magkaiba sensitivity, mahirap hulaan kung paano magre-react ang isang tao. Para maging masaya at ligtas ang karanasan, mag-usap kayo at partner mo tungkol sa kung ano ang gusto niya, kung okay kayo pareho. Pwede rin kayong mag-explore ng magkasama para malaman kung ano ang masarap para sa inyo. So number 2, subukan ng iba't ibang sensasyon. Gumamit ng kamay, bibig, o mga tools gaya ng lubricants at sex toys para ma-stimulate ang mga erogenous zone. Pwede mong subukan ng mahina at malambot na haplos, banayad na kagat o paggamit ng ice cubes sa balat ng partner mo. Pwede rin ang temperature play, gamitin ng lamig o init tulad ng pagtila pagkatapos uminom ng mainit na tsaa. Iba-iba ang reaksyon ng bawat bahagi ng katawan. Kaya subukan ng iba't ibang paraan para malaman kung ano ang masarap para kay partner. Number 3, dahan-dahan lang. Maraming erogenous zone sa katawan, pero hindi ibig sabihin na sabay-sabay itong pasiglahin. Ang dahan-dahang foreplay ay mas nakakatuwa dahil pinapalakas nito ang mga anticipation at pinahahaba ang sarap. Mag-focus muna sa isang parte ng katawan. Maglaan ng oras at hayaang unti-unting madagdagan ang sensasyon. Number 4, mag-explore mag-isa. Ang erogenous zone
ay hindi lang para sa intimate moments kasama ang partner. Pwede mo rin itong gamitin para mas makilala ang sarili mong katawan. Sa iyong solo time, subukang bulugkarin ang iba't ibang bahagi ng katawan mo para matuklasan ang mga sensitibong spot. Madalas, makakatulong ito para maranasan ng mas masarap at buong katawan ng pleasure. So yan mga kadiskarte chicks, ang ilang techniques na po pwede mong i-apply at papaano ito gagawin. Sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-comment sa inyong reaksyon o karanasan sa comment section. Kung may mga tanong po kayo, i-type nyo lang po at sasagutin natin yan sa susunod na video. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang useful na content tulad nito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.